Alam mo kasi yung demonyo, yung si Satanas, nakakapag-anyo yun ng iba-ibang anyo. Kung ano yung iniisip mong anyo, pwede niyang gawin yon. Pwede siyang mag-appear na isang baboy, pwede siyang mag-appear na isang aso, pwede siyang mag-appear na palaka, pwede siyang mag-appear na isang ahas. Di ba? Nung kay Eva, nagpakilala siya bilang ahas. May darating na panahon, yung mga demonyo naman lalabas parang mga palaka. Nakasulat yan sa Apokalipsis. Kaya ang mga demonyo, kung sila'y espiritu, nakakapag-anyo sila ng kung ano-anong anyo. Pwedeng magkaroon ng duwende, kasi nilikhang isip ng tao yung duwende, yung Snow White and the Seven Dwarfs, pwedeng gawin ni Satanas yun, kasi naisip na ng tao. Pwede siyang mag-anyong tikbalang, pwede siyang mag-anyong mangkukulam o manananggal, pwede rin siyang mag-anyong maganda. Maraming nagagawa ang kasamaan, kapatid. Nasa Biblia yan. Basahin natin yung 16:13 ng Apokalipsis. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Ayun, yung mga karumal-dumal na espiritu ng mga demonyo, parang palaka. O, pakinggan mo sa 14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan. Alam mo ang target niyang mga espiritu ng demonyo, minsan nagaan yung palaka. Pumupunta yan sa mga hari sa sanlibutan, yung mga pinuno. Kaya huwag ka maniwala na yung talagang duwende, talagang merong ganong nilika. Hindi, mga illusion yun na ginagawa ng demonyo. Mga ilusyon ng mata ng tao. Kasi ang mata nadadaya talaga ng demonyo yan eh. Makakakita ka ng something which is non-existent pero nakikita mo. They are non-existent, they are not real being pero nakikita mo.